Magandang araw po sa inyong lahat. Pagbati po sa inyo ni Strong Basti 08. Mula po rito sa Amaca, Barangay Alupay, Bayan ng Sampaloc, Lalawigan ng Quezon. Maulan po ngayon. Ulan po ba na ulanbon? Pinong-pino, matagal po yan, mga 24/7. Mahirap po ang umakyat ngayon sa Bundok Tilaok. Madulas, kaya gawa po tayo ng content sa mga sandaling ito. Tanghali na po ngayon dito sa Nayon. Ang aking pong papaksain ay yung po bang fotograpo o litratista. Dito po sa aming bayan noong mga early 1960s ay mabibilang po sa daliri sa kamay ang may kamera. Ako po ay malilitratuhan lamang noon kapag Christmas party o kaya po ay sarahan ng klase. May dumarating po sa eskwelahan, kwarto-kwarto pinupuntahan, at ang mga nakilala ko po rito na litratista ay yung pong sina Kaedong, Lidyo at Kaining, mag-asawa po yan. At may ilang panahon may sumunod po sa kanila o nadagdagan sila, si Kasaling at si Kahuswi. Noon po talagang mahirap kang malitratuhan noon. Pag Christmas party, saka nga yung sarahan ng klase. Noong pong ako ay nag-aaral sa elementary yun, maging po noong high school, may mga group picture din po. At kapag GS, yan, junior, senior prom, nariyan po ang mga nabanggit ko na mga litratista. At nung ako po ay mag-aral na rin sa koleyo, akala ko sa probinsya lamang uso yung may dumarating na mga litratista. Kapag end of semester, may mga litratista rin po na dumarating sa kwarto at naglilitrato. Doon pong mga elementary ako, high school, college, ay sinisikap ko na makakuha ng kopya. At ngayon po ay napakaganda pa lang tingnan ang mga larawan sa mga nakalipas na panahon. Yan po ang kagandahan ng may mga litrato ka. At nang ako po ay mag-graduate, may nagpunta rin po na litratista. Banggitin ko na po yung pangalan, yung aking nakatoga noon, yung XOR, dyan sa Escolta. Hanggang ngayon nga po, natitira pa yung aking litrato na yun. Ang sikat po noon yung XOR, saka ang Manila Portrait.
Kapag nakapagpalitrato ka po sa Manila Portrait, diba sikat ka na. Dinadayo po yung studio nila. At ang buhay po ng isang fotograpo o litratista ay merong maganda at hindi magandang karanasan. Kapag ikaw po ay isang litratista, halimbawa po yung mga kilalang tao sa inyo, lalo na nga po ngayon, malapit ng eleksyon, ay nagsasama po sila ng mga litratista. At sa mga okasyon po, halimbawa po ay kasalan, binyagan, o ano pa man pong okasyon, ang kagandahan sa litratista po ay yung lagi kang nasa unahan. Hindi kagad masisimula ng isang event kapag wala pa ang litratista. Ganyan po kahalaga ang papel na ginagampanan ng isang litratista. Sabi nga po, sila ang star. Sila ang sikat. Yan po ang buhay at kagandahan ng isang litratista. At yan pong litratista na buhay litratista ay makapangyarihan. Halimbawa po, ang isang artista magkakaroon ng pictorial, ay masasabi mo at mauutusan ng mga dapat gawin niya para gumanda ang kanyang mga posing-posing para lalo siyang sumikat. Yan pong mga leader, mga hari, mga pangulo ng ating bansa ay nauutusan mo. Side B po. Chest insert. Yung pong iyong kwelyo, medyo mo itaas. Unatin. Nauutusan mo. Ganyan po makapangyarihan ang isang litratista o fotograpo. Yan po ang mga kagandahan na ibinubunga ng isang litratista. Hindi makalakad ang isang may pupuntahan kung wala ang litratista. Laging nasa unahan. Hindi makapagsimula ang isang okasyon kapag wala pa sila. At nakakapag-utos sa mga kilalang tao. Yan po ang magandang buhay litratista. Ang hindi po naman masasabi na kaaya-aya na karanasan ng isang litratista ay may kinunang sila na grupo ay nang dalhin niya yung litrato ay ayaw tubusin ng isa o dalawa sa grupo dahil hindi raw sila nakitang mabuti, natakpan daw. Hindi daw inayos muna para lahat maganda ang kuha. Yan po ang buhay ng isang litratista. At meron pong magpapakuha ng litrato. Kaagad nating madibelo para matubos. Ay kapag dinala po natin ay ayaw din kunin. Pangit daw ang kanyang kuha. Dapat daw ginandahan ang kuha.
Papaano po naman gaganda yung kuha kung hindi naman po maganda yung kinukunan. Iyan po ang isa sa mga hindi magandang karanasan ng litratista. At minsan naimbita ka. Isang magandang okasyon. Kuha ka ng litrato. Aba, nang i-develop mo, hindi magaganda ang lumabas. Yun po bang malabo? Yan. Yung pala ay nagkaroon ng diferensya ang lente ng iyong camera. Ay ngayon ay kinukuha na. Kailangan daw na maipadala. Dahil kailangan daw yun na para sa kanyang gagawin. Halimbawa, sa pagta-travel, ay inaasahan na maibibigay, hindi ka agad na maibigay. Yung pala, nagka-diferensya. Ayun, magagalit sa iyo. Hindi po ba katulad dati na noon po, bago ma-develop, na lipas ang ilang araw. Hindi po katulad ngayon. Pagkakuha, maya-maya, develop na. Ay siyempre po, hindi nagawa dahil nasira pala ang lente ng iyong camera. Halimbawa po, may dala kang camera, may isang pangyayari na nakita ka. Ang involved ay isang kilalang tao, ay nakita na nilitratuhan mo. Aba, aagawin sa iyo yung camera mo. Wawasakin. Iyan po ang isa sa mga hindi rin magandang karanasan ng isang litratista. At dito po sa Nayon, may mga pangyayari po ba na halimbawa po dito sa Bundok Tilaok, may kinunang ka na magandang view. Aba, mamaya lalabas bakit may taong naroon nang kunang ko naman ay wala yun. Yan daw camera ay may mga nakikita o nagagawa nilang makunan ang mga sinasabi na kaibigan natin na hindi nakikita. Yun daw mga lamang lupa. Hindi sila nakakaligtas sa lente ng camera. Ganyan po kabisa ang camera. At yan po ang ilan sa mga hindi maganda na buhay ng isang litratista. At masasabi po natin na nang unang panahon, talaga namang pag ikaw ay may camera, mamamasyal ka sa Luneta, hindi masasabi na talagang namasyal ka. Nasaan ang inyong litrato kung talagang nakarating na kayo sa Luneta? Noon po, kapag nasabi na nakarating ka sa Luneta, malaking bagay na po yun. Pero ngayon po, parang nawala na yung mga litratista. Noon po ako magsimulang magtrabaho sa isang paaralan, ay may nakita po ako at nakilala at naging kasama at kaibigan. Isa rin po siyang guro. Siya nga raw po ang media center. O siya ang nangangasiwa sa media center sa aming eskwelahan. Ay mayroon po siyang camera. At ang kanya pong sideline ay yung mga bata ay magpalitrato. Subalit, nang magsimula na mauso ang cellphone
na may camera ay unti-unti na pong humina at wala nang magpalitrato. Dahil nga po ang mga bata, lahat na tayo, maging dito sa ating bansa at kahit saan pa na panig ng mundo. Anytime kung gusto mo na magkaroon ng litrato ay mangyayari dahil nga po sa pagkakaroon ng camera ang mga cellphone. Subalit may ilan pa rin naman po na nakakasurvive ng hanap buhay ang paglilitrato o ang negosyo. Yung po bang mga studio na nakakasunod sa standard. Yan, yung mga family portrait, yan, pinagaganda, may scan, yan po. Pero bihira na po. Dahil nga po sa pagkakaroon ng camera ang mga cellphone. Yan po ang buhay ng mga fotograpo o litratista. Marami po ang gumanda ang buhay sa pagiging fotograpo o litratista. Maging dito sa ating bansa o sa iba pang panig ng mundo. Subalit, may nag-iisa po. May naiba. May natatangi at maituturing na pinakamahusay na litratista. Kailanman po ay hindi masisira ang lente ng kanyang kamera. At ang litratista pong yan ay walang iba kundi ang kamera ng ating dakilang lumikha. Kapag nakunan ka niyan, makukunan ka, ay hindi mo magagawang pasinungalingan ang litrato o larawan na nakuha ng pinakamagaling na litratista sa ating mundong ginagalawan. At yan nga po ay ang ating dakilang Panginoon.